Hi! Ako po si Kuya Rene and welcome to Walk the Talk. Kung hanap mo ay short but solid devotional reads na swak sa daily Christian life, you are in the right place. Dito sa Walk the Talk, bawal judgmental. Usapang real talk lang. And taglish pa na swak rin sa mga Gen Z, sa mga millennials, or kahit baby boomer ka pa. Ang goal, to connect God's Word to your daily hustle or mga problema, whether sa office, sa school, sa pamilya, or life in general. So, tara! Let's walk with God, talk about God, and let's walk the talk. Let us walk the talk para pagpalain. God bless everyone. Round 1. Greed versus contentment. Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Sa panahon ngayon, parang headline na araw-araw ang korupsyon, scams at kasakiman. Mula sa malalaki opisina hanggang sa simpleng transaksyon sa palengke. Ang ugat, greed. Pero sabi ni Jesus, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Ibig sabihin, ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi kung gaano karami ang meron ka, kundi kung gaano ka kasaya kung anong ibinigay ni Lord. May isang lalaking laging nagsasabing, kapag nagkakotse ako, magiging masaya na ako. Nang nagkakotse siya, gusto naman ng mas bago at latest na model. Pag nagkakondo, gusto ng mas malaki. Hanggang sa dumating ang punto na pagod na siya, kakahabol. Doon niya na-realize, greed is a race that never ends. Hindi masama ang umunlad, pero kung success at material things na ang naging savior mo, baka napalitan mo na si Jesus sa puso mo. So instead, trust God's provision. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not graciously give us all things? Romans 8:32. Kung binigay ni Lord ang kanyang anak para sa ating kaligtasan, paano pa kaya ang pang-araw-araw mong pangangailangan? Magtiwala ka. He provides what you need. Not always what you want, pero laging sapat. Second, practice daily gratitude. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5:18. Gratitude kills greed. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliit, matutunan mong maging masaya kahit hindi marami. Third, focus on eternal things. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3:2. Lahat ng kayamanan, kapangyarihan, at kasikatan ay may iwan. Pero ang relasyon mo kay Jesus at ang kabutihang ginagawa mo sa kanyang pangalan, yun ang hindi mawawala. Let's pray. Lord, palitan mo ang kasakiman sa puso ko ng pasasalamat at pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala sa iyong provision at maging content sa lahat ng pagkakataon. In Jesus' name, Amen.